morning, Uncle. Good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Gagawad Peng, lumalapit sa inyo para pag-usapan ang salita ng Diyos. At ating pong pag-bulay-bulayan at ating namnamin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Magandang umaga, magandang tanghali po dyan po sa Hawaii, magandang hapon dyan po sa Canada, magandang gabi dyan po sa England, dyan po sa London, sa Kent, sa Sunderland. Magandang gabi po, magandang madaling araw doon po sa UAE, sa KSA. Magandang gabi po at madaling araw dyan po sa Oman, sa Riyadh, dyan po sa Qatar, dyan po sa Dubai, at sa Kuwait. Maraming salamat po sa Panginoon. Magandang oras po dyan po sa Spain, at dyan na rin po sa Norway. Magandang oras po sa ating lahat. Ano naman po ang oras na abutin po kayo ng ating programang Morning Coffee Devotion. Magandang oras po sa inyo, at God bless you po. Biyayaan po tayo ng Diyos, and peace be with you. Ayan po. Kumusta po tayong lahat ngayong umaga ito? Sabado, mga kakape, alas 5:34, 11/14/2020, November 14, 2020, Sabado. Salamat sa Panginoon sa pagbigay niya sa atin ng kalakasan. Salamat sa Panginoon sa pagbigay sa atin ng buhay. At syempre, salamat tayo dahil nga binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon para magawa o ano pa man yung paggawa sa atin ayon sa kanyang kalooban. Sana yun po ang ating pong tinatahak sa ating pong buhay. Ayan po. Habang napapatuloy po tayo, pakinggan po muna natin ang awiting ito na gaya ng lagi nating pinapakinggan. Pasasalamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pakinggan po natin ito. Tara, kape po tayo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap mo. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon, at kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko'y ikaw ang siyang langaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa Good morning po sa inyo lahat. God bless you po. sa'yo ay walang matatamo ang mga Salamat po. sumikap mo. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa
Ayan, salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa pagbigay sa atin ng buhay. Kung ano man ang kalagayan natin ngayon, salamat sa Kanya. Yan po ay isang awiting nagpapaalala sa atin na marami po tayong pasalamatan sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let us pray po, mga kakape. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng kalakasan. Sa pagbigay mo sa amin, Panginoon, ng iyong pong biyaya. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na to na pinagkaloob mo, Panginoon, para kami makapakinig muli at mapag-aralan ang inyong salita. Opo, Panginoon, napakarami po kami pasalamatan sa inyo. Pero kami po nagmamakaawa sa inyo na sa oras na to, inyo pong ipaalala sa amin ang mga nagawa naming mga kasalanan. Sa lahat po, Panginoon, ng mga naisip namin na hindi maganda, sa mga nasabi namin na masama, Panginoon, sa mga galaw namin at gawain namin na hindi po ayon sa inyong kalooban o hindi po naayon po sa inyong kalooban, Panginoon. Patawarin po niyo kami. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbaba. Patuloy po kayo magtrabaho sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po. At hanggang ngayon, pinapamulat niyo sa amin na kayo po ang dahilan kung bakit po kami nananatili at kung bakit kami nandito pa ay dahil sa iyong mga gustong ipagawa sa amin. Sa misyong gusto niyong ipagawa sa amin, Panginoon. Ngayon po nalapit po namin sa inyo ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin, nasa ibang bansa o mga malayo sa lugar namin, kagaya po dito sa aming pong mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bayan, Panginoon. Nasa oras na to, kami po ay humihiling sa inyo na anuman po, Panginoon, ang kanilang pong kalagayan sa kanilang mga problemang kanila pong hinaharap o mga pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon. We pray, Lord, that you may please protect them and protect us all. Ano man po ang aming pong pinapasan o ano man po ang karamdaman na meron kami. We are praying, Lord, for your healing, for your protection. At sa lahat na kasama namin ngayon, Panginoon, lahat na nakikinig, lahat po, Panginoon, na mga nanonood, dinadalayan namin sa Panginoon that you may please bless them and protect them, Panginoon. At ang kanilang pong pag-aalala sa kanilang mga masa buhay na malayo sa kanila, kayo po ay patuloy na magbigay sa amin, Panginoon, ng katatagan ng loob na magpasalamat sa inyo palagi at magpupuri sa inyo kahit ano pong mangyari sa aming buhay, because we know that ikaw po o kayo po ang may hatakda ng lahat. Kami po ay nananampalataya sa lahat po ng inyong ginagawa sa aming buhay, sa buhay ng iba. Inalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang mga prayer request namin, katulad po ng healing, Panginoon, pagpatuloy na pagpapagaling o paggaling ni Kuya Roger Tomas,
kay Ma'am Evangeline Bendia, kay Junel Sharp, kay Sir Nemesio Alipio Jr., kay Manong Ilyong Asuncion, kay Conser LD Alonso, kay Ma'am Trinidad Cabigon. Ganoon din po, Panginoon, kay Natalie Cheng sa kanyang kalagayan. We pray for her healing, Panginoon. And please provide their needs. Kay Janelle Sharp. Ganoon din po, Panginoon, kay Manong Rafael Ragasa. Kay Ma'am Geraldine Manuel. Ganoon din po kay Kuya Manuel na kasama ni Sir Lucas, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pong ginagawa sa kanila, sa patuloy po na pag-recover nila. Kagaya po, Panginoon, sa kay Auntie Marlene Araca Alonso. At nilapit po namin sa inyo, Panginoon, ang good health para sa lahat. Katulad po ni Uncle Sammy, Uncle Jimmy, Uncle Flor, kay Auntie Irene Alonso, Panginoon. At nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, si Ate Irene Laborte sa kanyang pong kalagayan ngayon. Napatuloy po kayong magbigay sa kanya ng kalakasan. Maraming salamat po. At kay Chiki Alonso, pagaling ng puso at palakasin. At sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, katulad rin po ni Engineer Ruli Ramos sa kanyang pong sakit sa bato, pagalingin po sa Panginoon. Palakasin mo pong bawat sa, at maraming salamat po. At sa bawat sa amin, Panginoon, na may karamdaman sa oras na to, kahit po ang mga malam sa buhay, mga kamag-anak, kapitbahay, we pray for peace and healing. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you very much. Bless us all. In Jesus Christ's name. Amen. Pasensya na po kayo, mga kakapi, at medyo nagpaparamdam naman ang ating pong problema. Sandali lang po sa mga nakikinig na at labalas na nakikinig, alam niyo po ibig ko sabihin. Sandali lang po. Pakinggan muna natin ito, kantang ito. Babalik pa ako agad-agad. Sandali lang po . Lang po. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, and all my sorrows gone. In temptations He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols gone from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempts me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul.
of the Valley, magandang oras po sa ating lahat. At pasensya na po at hindi po natin banggit lahat na sa ating pong prayer, sa mga prayer request nyo. Ganun man, gusto ko pong ipaalala sa atin na lagi nating ipanalangin ang mga lagi nating nababanggit, mga kape, at huwag din natin kalimutan si Christine Edney Lau. Diyan po sa Pangasinan, sa kanyang pong training sa pagiging pulis. Sa tuntunay nga po ng kailangan ng kapulisan sa ating pong bansa. Kaya panalangin natin sila na sana matapos nila ang kanilang training at maging ganap na kawal ng ating pong bansa. Tulad po nga rito sa Lawag City, kung naniniwala po kayo, there are 80 barangays sa Lawag City at 84 lang po ang nakadeploy na kapulisan dito sa ating pong bayan sa Lawag City. Kaya yun po, nangangailangan po ng kapulisan dito po sa ating pong bansa. Dahil nga po ang sabi nila, ang isang pulis daw, 1,000 po ang kanyang 1:1,000 daw po. Isang pulis, 1,000 po ang dapat niyang bantayan na tao. Kulang po yun. Kaya panalangin po natin mga kakape na sana marami pang magiging kawal ang ating pong bansa. Dahil nga po napakabilis dumami ang mga kalaban ng ating pong mga kasundaluhan dahil po sa dami ng kanilang mga nirekrut. Anyway, let's go po sa ating pong mag-usapan. Dahil alam ko po maraming mga magtatrabaho. Ayan. Ang oras pa natin ay 5:51. Ang katanungan ito, medyo ang ating pag-usapan ay madalas na ating naririnig, pero dito po sa paksang ito ay doon po tayo tututok sa mga tinatawag nating isang katanungan ng mga tao na kung saan bakit ganon ang buhay, bakit parang unfair. Yun po ang minsang nababanggit nila, bakit sa kanya pa, bakit sa akin pa, bakit sa aking anak pa, bakit ba may paghihirap o bakit dumaranas ng paghihirap at pagsubok ang mga tao. Kahit tayong mga nagsasabing tayo mga anak ng Diyos, minsan nagtatanong tayo, bakit nga ba sa akin pa? Kung napapansin nyo po at kung narinig nyo na noon na nabanggit ko sa inyo ang kalagayan o ang experience po ng inyong lingkod patungkol po sa mga pagsubok sa buhay. Hanggang ngayon po ay tayo ay humaharap pa rin sa mga pagsubok sa buhay. Hindi po pwedeng sabihin na okay ako, okay tayo, dahil nga po lahat po tayo ay nakakaranas ng mga ganitong mga sitwasyon sa buhay. But we can say we have peace of mind. Meron po tayong kagalakan sa puso dahil alam po natin na kasama po natin ang Diyos. Dahil nga po ang sinabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Ang madalas po kasing iniisip natin, yung ating pong kalagayan dito sa ibabaw ng lupa. But in the sense of applying po yung sinabi ng Diyos sa Hebrews 13, na sinabi doon na I will never leave thee nor forsake thee. Ang sinasabi doon mga kapatid, pinapatunayan yan na kahit anong mayari, kasama natin siya. Kasama natin siya. Kung babalikan po natin yung kantang Footprints in the Sand, makikita po natin doon mga kapatid, yung isang example na yung isang tao na nagtatanong, bakit Panginoon nung panahon ng kahirapan ko, dami ng pagsubok sa aking buhay na hindi ko na kaya, bakit iniwan mo ako? Pero ang sagot ng Panginoon dun sa kantang iyon, this is a song but it just remind us the truth about what God said sa ating lahat, na hindi po niya tayo pababayaan at hindi iiwan. Kaya sabi niya, anak, tandaan mo, alam ko na mayroon kang mga hinaharap na problema, marami kang
marami kang iniisip, may kabigatan sa inyong mga dinadala, pero nang makita mo na mag-isa na lang ang yapak doon sa buhangin, ay yun na yung panahon na binuhat kita. Ganoon po ang Panginoon Diyos. And one thing more mga kapatid, na yung sinasabi ng Panginoon na kahit anong mangyari ay kasama kita. So, sa ating mga nanampalataya sa Kanya, tayong Kanyang mga anak, tayong Kanyang mga tupa, tayo na parte ng pamilya ng Diyos. Ang Diyos po ayon sa Kanyang pong banal na Espiritu na nananahan sa atin, according po sa sinabi doon sa Ephesians 1 verse 13, na nung panahong nakapakinig tayo ng Ebanghelyo ng kaligtasan, at tayo nanampalataya at tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang ating kaligtasan. Ang sabi ng talata, mga kapatid, the Holy Spirit indwell, nanirahan. Our body become His habitation. Parang yung naging tahanan na tayo ng Espiritu Santo dahil po sa pananampalataya. And in Ephesians 1 verse 13, sinasabi po doon na tayo po ay namarkahan, naselyaduhan, tayo po ay we were branded by the Holy Spirit of promise. We are sealed with the Holy Spirit of promise, according to Ephesians 1 verse 13. Napagpapatunay na kahit gaano po kahirap ang buhay natin dito sa mundo, hindi po mawawala si Kristo, ang Diyos, sa ating buhay. Hanggang sa matapos ang ating buhay dito sa mundo, we know that we have a place in where Jesus Christ prepared mansions for us, and that place is in heaven. Doon po sa kalangitan, na ito po yung itanda ng Diyos para sa atin na Kanyang mga anak. Yun po ang nagbibigay sa atin ng encouragement, na kagaya po ng sinabi doon po sa John chapter 14, na maliwanag naman po ang katuruan doon na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John 14, chapter 14 verse 1, nandun, let not your heart be troubled. He believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Ang sinabi ni Kristo, mga kapatid, kung nasaan ako, nandun din kayo. Yun ang sinabi ng Panginoon. That's why yung sinabi ng Panginoon that I will never leave thee nor forsake. Katotohanan po yun, mga kapatid. At ang sabi doon, kung saan ako pupunta, alam nyo. Kung saan ang daan, alam nyo rin, nalalaman ninyo. Pero isa sa kanyang mga alagad nagtanong sa kanya, Panginoon, di namin alam kung saan kayo pupunta. At hindi namin alam ang daan. Kaya ipinamulat ni Kristo sa kanila yung katotohanan na siya ang daan. Siya lang po ang natatanging daan papunta doon po sa kalangitan. Hindi po nang dahil po sa ating tinatawag na sariling kakayahan, hindi po tayo hindi po tayo makakarating sa kalangitan dahil po sa ating sariling kaalaman o sariling kaparaanan. Hindi po kahit gaano po tayo kabuti o kabait, hindi po yun ang magiging dahilan na tayo tatanggapin ng Diyos. Dahil nga, tayo po ay makasalanan na ayon sa salita ng Diyos, for all have sinned. Pag hindi mo inaamin at hindi mo tatanggapin na ikaw ay makasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Bakit? Ang Diyos mismo nagsabi na lahat tayo ay makasalanan. Yan ang sinabi ng Diyos. Lahat tayo nagkasala nga sa harapan ng Diyos at hindi tayo nangagkaabot sa kawalhatian ng Panginoon. Hindi po tayo makaabot dun sa langit dahil nga po tayo ay makasalanan. Kahit gaano tayo kabait, kahit gaano po tayo kagaling gumawa ng kabutihan, hindi po yun ang magdadala sa atin sa langit.
Dahil nga po, alam ng Diyos. Nakatulad po ng sinabi doon sa Roma, chapter 5, verse 8. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, habang tayo ay nagkakasala pa, yan ang sinabi ng Diyos, si Kristo namatay para sa atin. Salamat sa Panginoon. Di ba dapat lang natin pasalamatan ang Panginoon? Dahil na kahit tayo makasalanan, minahal pa rin niya tayo. Malaking pasasalamat yan sa Panginoon. Dahil we don't really deserve the salvation that God is offering us. Because we are sinners. And we are doomed to hell. Yan po ang katotohanan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At siya ang naisakripisyong buhay para po mabayaran ang ating kasalanan nang dahil sa dumanak na kanyang pong banal na dugo. At yun po ang pinambayad o pinambili niya sa atin, na tayo po ay naging kanya o pag-aari niya dahil nga po tayo ay kanyang binili. Pero mapupunta lang po sa atin yon pag tayo manampalataya sa kanya. Kahit na sinasabi ng Panginoon na, na dumanak ang aking dugo para sa iyo, para mabili kita, pero sa atin namang parte, ayaw naman nating maniwala at manampalataya sa kanya. Hindi po mabibigay sa atin yon. Hindi po mabibigay sa atin yung kaligtasan. That's why the decision of each individual, yun po ang napakalaga. Kaya tinatawag nating, hindi maintindihan to ng iba eh, kung bakit daw tinatawag nating personal savior o sariling tagapagligtas. It is because ang kasalanan po ay nananalatay sa ating buhay at ang desisyon ng bawat isa ay napakahalaga dito. It is the decision of every individual. Yan po ang kailangan nating intindihin, na ang pagtanggap sa Panginoon, it should be your own decision. It should not be the decision of your mama or your papa or anyone else. It should be your own personal decision, na ikaw mismo alam mo na nag-decide ka na kailangan mong tanggapin si Kristo. That's why we call it personal savior. That's why we call it sariling tagapagligtas. Dahil hindi po ako ang dahilan ng pagkaligtas ng aking mga anak. Hindi pa ako magdedesisyon doon. It is their own decision. That's why it's very important for us to understand that ito po ay isang pagde-decide ng bawat isa. Kaya, let us ask ourselves, tinanggap ko na ba si Kristo? Nananampalataya ba talaga ako sa Kanya? Ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, tayo po ay Kanyang ililigtas pag tayo ay manampalataya sa Kanya. Kung ating siyang tinanggap, kagaya po ng sinabi ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the children, the sons of God, the daughters of God. Yan po ang sinasabi ng Diyos. Kailangan ng pagtanggap sa Kanya. Kailangan natin siyang tanggapin bilang ating Panginoon tagapagligtas. Doon po sa Roma 10, 9 hanggang 13. Ito po sinasabi mga kapatid. That if thou shalt confess with thy mouth, the Lord Jesus, and shall believe with all thine heart that God raised Him from the dead, thou shalt be saved. For with the mouth confession is made unto, for the heart man believeth, and with the mouth confession is made unto salvation. That whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yun po sinabi ng Panginoong Kristo. So napakalaga po na ating alamin ng kaligtasan po ay naayon po sa ating pong desisyon. Kung tatanggapin ba natin o paniwalaan natin na si Kristo ang ating tagapagligtas at siyang manunubos at wala nang iba. Because ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Yun po ang sinabi ng Diyos. Kaya salamat sa kanyang mga pangako. Dahil nga sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan, according to Titus 1:2, na sinabi niya doon, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Napakaganda, napakasaya, napaka-inam na ating pong namin ang mga pangako ng Diyos katulad nito. Na sabi ng Diyos,
in hope of eternal life, sa ating pong pag-asang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Panginoong Diyos na hindi nagsisinungaling kailanman. Yun po ay binigay sa atin, ang buhay na walang hanggan. Kaya yung sinabi ng Diyos na I will never leave thee nor forsake thee, yun po ay pangako na nung tinawag natin siya, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nananahanan na siya sa atin at hindi na siya alis sa atin magpakailanman. Yan ang pangako ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Kaya sa oras na to, I just like to make a very short invitation to all of you. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon at nanonood. Sigurado ka na ba na mayroong panahon sa buhay mo na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay nagdesisyon na galing sa iyong puso na papasukin si Kristo sa buhay mo, na tinawag mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo siya sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Meron na bang panahon na ginawa mo yon at alam mo kung kailan? Alam ko noong isang taon naalala ko noong Mayo, siguro noong September. Alam ko noong 19 so and so. Pero ngayon po, gusto ko lang pong imbitahan kayo. Kung kayo ay nagdududa sa inyong kaligtasan at hindi mo sigurado dahil nga hindi mo malaman, hindi mo maalala kung kailan mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo, why not pray right now? Ang sabi ng Diyos, sa lahat na nagsitanggap sa Kanya, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nais mo bang tanggapin si Kristo ngayon sa buhay mo? Why not pray right now? We are sinners. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay pupunta doon sa impyerno dahil sa ating kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, ibinigay niya at sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo, na siya na po ang namatay. Siya po ang nagbuwis ng kanyang buhay, nagsakripisyo at dumanak ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. So sinabi ng Diyos kung atin pong tatanggapin sa ating buhay, tayo po ay kanyang ililigtas. Kaya sa oras na to, kung nais mong manalangin, why not pray and follow after my prayer, and please pray with all your heart. Manalangin po tayo. If you want to receive Him now, pakinggan mo at sumunod ka lang sa panalangin na ito nang gagaling sa iyong puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa pagmamahal mo. Ako ay patawarin mo sa aking mga kasalanan. At sa oras na to, ako ay nananampalataya sa inyo. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangako mo na ako ay ililigtas mo dahil sa pananampalataya. Ngayon po, ako'y nagpapasalamat sa pagpapatawad mo sa akin at sa pagbigay mo sa akin ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo si Kristo ngayon, congratulations. Kung galing sa puso mo panalangin mo, congratulations. Dahil marami na po ako nakausap na gusto lang nilang malaman matapos ang aming usapan, oo na lang sila lang oo. Pero sa kanilang mga puso, hindi po natin alam. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pangako. Now, balik po tayo sa ating paksa. Bakit nga ba dumaranas ng paghihirap at pagsubok ang mga tao? Yung katotohanan na sinabi ng Diyos that I will never leave thee nor forsake thee, napakaganda na pong kapitan yon. Napakaganda na pong i-claim yon. Na kahit anong gawin sa akin ng mga tao, kahit anong gawin sa akin ng mga kalaban ko, o ano pa man ang mga gustong sumira sa akin, bahala lang Diyos sa kanila, basta ako magpatuloy lang sa Kanya. Kahit gaano kahirap ang buhay, hindi ako susuko. Patuloy pa rin ako. Dahil alam ko na ako ay nasa landas
na ako ay tinatahak ko ang kalooban ng Diyos sa buhay ko, kahit gaano kahirap yan, I will never quit. Dahil nga po, we understand that the time that we accepted the Lord Jesus Christ, we are already under race. Nasa landas po tayo kung saan tayo po ay tumatakbo bilang mga anak ng Diyos patungo po doon po sa finish line. At yung finish line na sinasabi rito mga kapatid, yung panahon na doon na kukunin ng Diyos ang ating buhay, na alam natin na tapos natin at ginagawa natin ang ating misyon dito sa ibabaw ng lupa. We are only manlalakbay here. We are only pilgrims. We are only aliens. Aliens po tayo dahil hindi po dito ang ating pong tamang lugar, dahil nga po merong inihanda ang Diyos sa atin doon sa langit. Manlalakbay lang po tayo dito. Dadaan lang po tayo dito sa mundong ibabaw. At darating yung panahon na tayo po ay kukunin ng Diyos at makakapiling po natin siya sa kanyang pong kaharian, sa kanyang pong langit na ibinigay o hinanda para sa atin. Salamat sa Panginoon. So, let us remember, as we run on the race, maraming mga obstructions, maraming mga obstacles, marami po yan. Pwede po tayong siguro akyat, bababa, maraming mga teknik, maraming mga nakabaladbad na mga sadaanan. Pero it takes patience and endurance. Patience and endurance, Panginoon, nanggagaling sa Panginoon. Nang sa ganon, tayo ay makapagpatuloy. No matter how hard our race will be, alam natin, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Mandadapa tayo sa daan. And yet, tayo po ay babangon muli at magpatuloy. Huwag natin tingnan yung kaliwat kanan. Dahil alam natin na sa mga ito, maraming mga tukso na kung matutukso tayo, na kung mapapatagal, hindi po natin magagawa ng diretso ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayong oras na to, pag-usapan natin, bakit nga ba may pagdurusa? Bakit may pagsubok? Bakit may paghihirap? Maraming mananampalatayang kadalasang katanungang, bakit ako dumaranas ng paghihirap at pagsubok sa buhay? In this, alam natin mga kapatid, sa banal na kasulatan, ating alamin ang mga kasagutan kung bakit dumarating ang mga ito sa ating buhay. Sa Job chapter 5 verse 7, itong sinasabi, yet a man is born unto trouble. Ang tao ay isinilang na merong pagsubok, merong trouble, as the sparks fly upward. Psalms 34:19. Yet man is born unto trouble. Psalms 34:19. Many are the afflictions of the righteous. Marami ang mga pagsubok, afflictions, sa mga matutuwid, kahit sa mga anak ng Diyos. But the Lord delivered him out of them all. Ang Diyos din ang magdadala sa atin sa tagumpay mula sa mga pagsubok na ating pong hinaharap. Ang Diyos din po ang magdi-deliver sa atin sa tagumpay. Kaya, salamat sa Panginoon. We understand that everything na pinapahintulutan ng Diyos na darating sa ating buhay, it is because they are all for our good. Mapa-negative situation, mapa-positive situation na darating sa ating buhay, salamat sa Panginoon, dahil nga ang sabi ng Diyos, lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin kasama siya. Maraming salamat sa Panginoon. In John chapter 16 verse 33, itong sinasabi, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Sa Kanya lang tayo magkakaroon ng kapayapaan. Salamat sa Diyos. In the world, ye shall have tribulation. Sa mundong ito, maraming mga pagsubok, paghihirap sa mundong ito. But be of good cheer. Ang sabi ng Diyos, magsaya ka. Dapat masaya ka. Be of good cheer kahit na merong paghihirap, pag-uusig dito sa mundong ibabaw. Sa akin, makakaranas ka at mabibigyan ka ng kapayapaan.
I have overcome the world. Yan ang pangako ng Diyos. Natalo ko na ang mundo. Sabi niya, natalo ko na ang mundo. So, dapat tayo ay manatiling nananalig sa Panginoon at nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil nga ang sabi ng Diyos, these things I have spoken unto you, that in me, in Jesus Christ, we can have peace. In this world, we shall have tribulation, but be of good cheer, ang sabi ng Diyos. Kahit ano po ang nararamdaman mo ngayon, kahit gaano kahirap ang iyong pinagdaraanan ngayon, ang sinasabi ni Kristo sa iyo, be of good cheer. Magsaya ka. Dapat ngumiti ka. Dapat maligaya ka. Dahil alam natin that God overcame the world. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang tanong natin, sumusunod na ako sa Kanya Noong na-decision akong sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanya, doon naman ako nagkaroon ng maraming mga pagsubok sa buhay. Ewan ko, bakit ba ganon? Ito ang sinabi ng Diyos. Ito ang kasagutan ng Diyos sa katanong ito. 2 Timothy 3:12. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Yan ang sinabi ng Diyos. Sa lahat ng mga gustong mabuhay na maging makadiyos para sa Kanya, tayo ay dadaranas ng mga paghihirap o pag-uusig. Persecution. Ulitin ko po sa English, ito mo sinasabi. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ayun, ano-ano yung mga pwedeng dahilan? Bakit tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap, sakit, o ano paman? Una ito, sa paggawa ng sariling kamalian. Noong kalakasan mo, o kahit ngayon, wala kang pakialam. Basta't makainom ka, basta't makapagbisyo ka. Dahil masaya tayo, may pera tayong pambili May trabaho tayo Ang ating prinsipyo noon, at sinasabi sa mga tao, wala kang pakialam sa buhay ko dahil pera ko to. Wala kang pakialam sa buhay ko dahil buhay ko to. Bahala ako kung anong gusto kong gawin. Yun, madalas na sinasabi natin sa ating isipan o sa ating sarili. Every time na may mag-correct sa atin, anak, Brad, hinay-hinay lang. Tignan na natin to dahil makakasira sa ating kalusugan. Sabi natin, so what? Anong pakialam ko? Dito ako masaya Sino ka ba? Bakit? Nangutang ba ako sa'yo? Inuutang ko ba ang pinambibisyo ko? Yung mga ganun bagay mga kapatid. At dahil sa sariling kamalian na yan, dahil dyan, hindi natin naalala yung sinabi ng Diyos na kung ano ang itinanim, yun din ang ating anihin. Kung ang tinanim mo sa sarili mo o sa katawan mo ay puro maling pagkain, maling bisyo o maling mga bagay-bagay na pinasok natin sa ating katawan, we will suffer. Tayo po maghihirap, magkaroon po tayo ng karamdaman na kung saan darating yung panahon, tayo bakit ba ako ganito ngayon? Hindi sana ako ganito noon. Ngayon, kung hindi ako nagbisyo noon, parang ganun. Kaya sa mga nagbibisyo ngayon, sinasabi ko sa inyo ito, I am not killing your joy. But what I'm trying to say now, mga kakape, kailangan nating ng disiplina, totoong disiplina. Dahil nga tayo, sinasabi natin, we are children of God. So if we are saying that we are children of God, then we should act that way. Na tayo ay mga anak ng Diyos na nagbibigay liwanag, nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Hindi po tayo yung dahilan para sila ay mapalayo sa Panginoon. But instead, tayo po dapat na magpagamit sa Panginoon para matulungan natin ang mga tao para mailapit natin sila sa Panginoon. Hindi yung tayo mismo ang nag-influensya sa kanila na okay lang uminom, okay lang na magbisyo. Shabu-shabu pag may time. O diba? Shabu-shabu, masarap yun Sa mga nilakalam nun, pasensya na kayo, pero shabu-shabu dito masarap. Ayan. Okay. Ngayon, dahil sa paggawa ng sariling kamalian,
Kaya, sabi rito, kung ikaw ay naghihirap dahil sa sarili mong kamalian, sabi rito, ye shall take it patiently. Eh, siyempre, tanggapin natin. Tayo ang nagkamali eh. May tama yung liver mo. May tama yung lungs mo. May tama yung mga kolon mo. Dahil sa galing mong uminom. Dahil sa galing mong manigarilyo. Dahil ka kung ano-ano ang tinitake mo. We will take it patiently. Dahil bunga yun eh. Bunga ng ating mga ginawa. Sarili nating kamalian. Dahil sa bisyo. Isa pa, meron akong one time, nandun po ako sa plaza. Diyan po sa plaza ng Lawag City. Kasama ko po yung mga tropa ko. When I say tropa, I will say about bad influence friends. Okay? Pag sinabi kong tropa ko, yung mga kasama ko na nag-distribute po ng mga trucks. When I say trucks, ito po yung mga... Pag sinabi kong trucks, ito po yung mga babasahing maliliit na ebanghelyo na binibigyan natin sa mga tao. One time, mayroong isang babae na dumaan dun sa plaza. At ang ginawa namin, merong isang nag-abot sa kanya ng isang babasahin ng ebanghelyo, gospel tract. Ngayon, tinanggap niya ito na masaya. At habang naglalakad siya papalayo, bigla siyang tumigil. Opo, tumigil siya. Tapos bumalik, umiiyak. Umiiyak po siya. Sinabi niya sa amin, humugot siya ng pera. Alam niyo kung humugot siya ng pera at inabot sa amin, tanggapin niyo to. Bakit? Para may pamilyanda kayo. O salamat naman. Bakit? Alam niyo, sabi, umiiyak siya. Ganito rin ako noon, katulad niyo, na naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Pero nang dahil sa katigasan ng ulo ko, at nagrebelde ako sa parents ko, ako yung nakapag-asawa ng maaga. Nag-asawa ko. At nung nakapag-asawa ko, doon nagbago ang buhay ko. Hindi na ako nakakatid ng church, hindi na ako nakapagbabasa ng Bible, bihira lang ako nananalangin. Kaya ipanalangin ninyo ako, dahil napili ko ang asawa ko na hindi kapamilya, hindi anak ng Diyos, hindi naniniwala at dinanampalataya sa Diyos. Yun. Anong punto ko doon? Dahil nga sa katigasan ng ulo natin at ginagawa natin yung ating gusto, sariling kagustuhan, nang dahil doon sa pagre-rebelde sa ating mga magulang, kaya mga anak na nakikinig ngayon, makinig kayo, ang blessing po ng Panginoon dumadaan po sa ating mga magulang. So ang ating mga magulang nandyan para turuan tayo, para atin pong tayo ay kanilang itama sa ating landas, na kung tayo ay nalalayo, napapalayo sa katotohanan, sila ang magre-remind sa atin. At ganoon din sa ating mga ama, mga ina ngayon, na kailangan natin tanggapin yan. That is our responsibility to train our children para po sumunod sa Kanya. Napag-usapan na natin yung mga nakaraang araw, marami tayong mga napag-aaralan doon. Balikan po natin yun. Napakagandang pag-usapan yung mga bagay na yun. Parenting. At hindi lang yun bilang mag-asawa, bilang ama, bilang ina. Napakalaga nun. So, naghihirap ka ngayon, hindi ka na napunta ng church, napabayaan mo ng buhay mo bilang anak ng Diyos, dahil nga yun, meron ng hindi ka na magagawa dahil nga nag-asawa ka na maaga. Marami mga ganyan, teenage pregnancy. Dahil nga sa tinuturo ng ating edukasyon ngayon, na kung saan kahit sa high school, tinuturo yung mga ganong bagay. So, napakahalaga mga kapatid. Kailangan nating maging mapanuri sa ating mga anak. Kung meron tayong mga anak, at sa mga anak naman, kailangan ninyong mapanuri din na hindi lahat ng tinuturo sa eskwelahan ay okay lang na gawin.
Kailangan gamitin natin ang common sense at manalangin palagi. So, dumaranas tayo ng pagsubok paghihirap dahil sa sarili nating kamalian. Pangalawa, dahil sa pagtayo ng katotohanan o katuwiran. When we stand for what is right. Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi sila nagsamba sa ginawa ni Nebuchadnezzar. Anong ginawa? Sila ay tinapon doon sa pugon. Sa pugon. Sila po tinapon doon sa nagninigas na apoy na ginawa nila na parang pang-cremate ba. Anong nangyari? Hindi sila nang papano. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. At sinabi nila, O King, hindi kami careful sa pagsasagot sa iyo. Pero pagtapon nyo kami dyan, kung mamamatay kami, praise be the Lord. Pero nasa amin ang Diyos. Dahil alam nila that God will never leave them and forsake them. So anong nangyari? Dahil sa kanilang pagtayo sa katotohanan, sila ay natapon doon sa kugon o sa pugon at pinagginawang 7 times pa yung pagkairit niya o 10 times, 7 times o 10 times. Namatay pa ngayon, nagtapos si Kinaldun. Malayo pa lang sila, namatay na yung mga kawal na nagtapos sa kanila doon. Pero sila hindi napapano. Hindi sila napapano kahit yung mga damit nila hindi nasunog. Dahil kasama nga nila ang Diyos. Pero sinabi nila kay Nebuchadnezzar, kahit mamatay kami dyan, okay lang. Pero hindi kami magsasamba sa ginawa mo na aming sasambahin. For standing for what is right. Yan po. Dahil po sa pagtayo sa katotohanan at pagtayo sa tama. Minsan maraming mga tao hindi po nagustuhan ang ating ginagawa at imbis na tayo ay promote, tayo po ay dinedemote. Parang ganun mga kapatid. Halimbawa sa trabaho, pag sinabi ng boss mo o employer mo, ganito gawin mo merong experience na gano'n ganito gawin mo. Merong isang magaling na accountant, CPA, na taga Manila. Siya po ang nagturo sa amin ng accounting. Siya po ang nagturo sa amin ng accounting sa Bible School sa kanyang pong material na ginawa. Ngayon, noon nandun siya sa malaking kumpanya, sinabi ng kumpanya sa kanya, ito, 2 libro tayo 2 libro. Itong libro na to, yung libro ng kumpanya, lahat-lahat na dyan nakasulat. Pero itong librong ito, na dadalhin o ipipresent sa BIR, ito ang dapat nakasulat. So, hindi mo magkatugma. May pandaraya. May pandaraya. Daan natin yun Dahil pagkatapos sa mga kumpanya, malaking babayaran nila ng taxes. Para lang mapaliit yung taxes na babayaran nila. Pero silang ginagawang libro o aklat na iba. Pera to lang si Benos, hindi lahat siguro mga kapatid at mga kape. Pero may ganun, sa kanyang experience, ganun po. Sa kanyang experience, ganun. So, ang ginawa niya, sabi niya, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos, hindi ko magagawa yan. Pasensya na po, boss. Anong ginawa ng boss niya? Na-expose na siya She was kicked out from the company. Kick out siya. Pero sabi niya, okay lang. Kasama ko ang Diyos. Ngayon, ang saya ng buhay niya. Naglilingkod siya sa Panginoon. Nasa church siya. Bina-accountant ng church na malaki doon sa Loloma sa Quezon City. Kaya naging kagamit-gamit din siya sa ministry. Kasi sa pagtayo ng katuwiran o for standing what is right, we know maraming hindi po masisiyan sa atin. Pero patuloy pa rin natin gawin yun. Dahil alam natin yun ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Okay, pangatlo. Bakit tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay? At bakit dumating mga panahon na hindi po natin nagustuhan pero alam natin na ito po ay kalooban ng Diyos. Tayo po ay naghihirap dahil po sa ating sariling kasalanan. Ito, I will give you an example. Magkaiba po yung problemang pumasok sa buhay mo sa problemang pinasukan mo. Magkaiba po yun. Doon sa mga dumarating sa ating buhay na problema o pagsubok nanggagaling sa Diyos, kahit ano paano pa man yan, ang Diyos po mismo ang magdadala sa atin at magbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat ng ito. Pero sa problema na pinasukan natin, marami pa tayong bubuksang kandado bago tayo makalabas diyan. Dahil nga po, pinili po natin yun Pinili natin yun. Pero the grace of God is always available for you and for me.
Kaya, sa mga pinasukan nating problema, yun ay maging tanda o maging leksyon sa atin na alam na natin ang susunod. Sa sunod na mga desisyon sa buhay ay hindi po basta-basta dapat umakbang o pumasok dahil hindi po natin pinag-aaralan at ipinapanalangin sa Diyos. Pang-apat, ito na ang huli. Bakit nga ba tayo ay dumaranas ng paghihirap para sa ating sariling kabutihan? Yun na po mga kapatid. Hebrews 12:8. But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Darating tayo sa yun, sa ganon. Maanak tayo ng Diyos Para sa ating ikabubuti, gagawin niya lahat para tayo ay may itama. Ito ay paraan ng pagdisiplina ng Diyos sa atin. Para tayo ay magiging lalong epektibo sa kanyang kaharian. Yun po mga kapatid. So, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, dito lumalabas yung bunga ng Espiritu Santo. So, ang sabi ng Diyos dun sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Dahil lahat ng bagay meron pong purpose. Lahat ng darating sa ating buhay meron pong purpose. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon, sa Kanya. Dahil nga ang mga pagsubok na dumarating sa ating para sa ating sariling kabutihan. At dito may mapapakita ang bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Tandaan, ang paghihirap at pagsubok ay kalakip na sa buhay ng mga anak ng Diyos. Hindi ito maiwasan. Dapat tayong magtiis dahil nga darating ang panahon mga kapatid. At alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin mapapagtagumpayan dahil kasama natin siya. 1 Corinthians 10:13, last verse. There hath no temptation taken you, but such is as common to men. But God is faithful, amen, who will not suffer you to be tempted above all that ye can bear, that you are able. But will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Disiplina ang ating kailangan. Amen. Salamat sa Panginoon. Nawa ang ating pong leksyon ngayon ang nakapagbigay naman sa atin ng katuruan na tayo ay magpatuloy kahit gaano kahirap ang buhay. Since this is a recap of the messages that we have heard before. Pero ngayon, mas alam na natin kung ano ang dapat natin gawin. Dahil alam natin na hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Kahit ano mangyari. Dahil nga tayo ay mga anak ng Diyos. So we will thank God whatever po ang darating sa ating buhay. And we will still praise Him and we will still serve Him. Dahil alam natin na kasama natin siya magpakailanman. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakilan namin Diyos. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal. Maraming salamat po sa pagtuturo sa reminder. Maraming salamat po Panginoon. Alam niyo po ang kalagayan ng bawat sa amin. So we pray Lord that you may please continue to protect us, continue to bless us, continue Lord to strengthen us sa mga pagsubok na nasa amin ngayon. We thank you very much Lord. Lord, we pray that you may please heal our land. Protect each every one of us. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa kapahamakan. At Panginoon, sa lahat po ng mga kanilang pong tinatamasa ngayon, problema, we pray, Lord, that you may please strengthen us, that we may continue on, because we know that you will never leave us, you will never forsake us. Maraming salamat po. Please bless the birthday celebrants. Please bless each every one of us. Maraming salamat po sa kaligtasan. Sa aming magtatrabaho, gabayin mo kami, proteksyonan, at sa mga business na hawakan nila. We pray that you will give them wisdom, that in everything kayo po ay may luwalhati sa aming buhay. Maraming salamat po Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid. And now we will greet po yung mga magbe-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday po sa inyo. Kagabi, Sister Primrose Manglala, happy birthday sa iyo.
kagabi, binati ko na sila, inawitan na natin sila, pero awitan pa rin natin sila ngayon. Sandali lang po Okay, happy birthday sa lahat ng mga magbe-birthday ngayon. Ayan, happy birthday po. Happy birthday, cousin Robert Asuncion, Daniel Cuyos, happy birthday, Donald K. Crisostomo, happy birthday, Gianna Maria Alonso, Madison Sagosio, happy birthday, Ma'am Madison, Sister Primrose Manglalan, happy birthday, Jenny Rose Ragasa, happy birthday, John Wesley Zambrano, Ramsey Perida, Jenny Guillermo, Gina Tagavilla Bulbulong, Sister Feli Ragwan Ungkoy, happy birthday, Lawrence Lagak, Jay Hean, and Christian Renz de la Cruz, happy birthday sa inyo. Thank you very much, Manong Edwin Kabili, Noriel Tejada, thank you very much, Nanita Hernando, thank you Manang, Emelita Alonso, Jos Layogan Cheng, thank you very much, Ma'am Cheng, God bless you, stay safe. Pagkamusama ako kay Natalie, thank you very much, Victoria Ricofort, maraming salamat, Marichal Rojas Asuncion, ang aking asawa, thank you very much, Manang Rosan Guarino, good morning. Nilo Luis, thank you very much. Illumina BJ. Okay. Sermina Pascual, Michael Rojas. Thanks po, Pastor Rabi, sa Senatan. Just sharing, pasok na po ako. Thank you very much, God bless. Thank you very much. Yes. Bayaw. Salino Lopez, Mildred Alonso, Manang Mildred, Ma'am Mildred Alonso Ramos, Kapila Jerry Corpus Alonso, Sir Rudy. Kay Ma'am Anita Domingo Alonso, salamat po kay Auntie LC Lapawan. Reta Asuncion, Tamer Asuncion Manias, maraming salamat Tamer. Kumusta kayo sa Pasig? Ayan, Ma'am Joanne Reynon, thank you very much po. February, Marilyn Raka Alonso, thank you very much. Manang Lokling, Linda Katimbang, thank you very much. Kishila Belin, thank you very much Kishila Belin, God bless you po. Samuel Sami Alonso, thank you very much Uncle. Franklin Simeon Santos, thank you very much po. Okay, Ma'am Marisa Marcelo Acob, Deborah Pedro Baldivino, maraming salamat ma'am, God bless you po. Susan Pascual, salamat po. Sir Isyo Rajas Wansanwani, sorry boy, bagay talere, thank you very much, God bless you. Sa lahat ng papasok ngayon, ingat po kayo, salamat po sa pakikinig, ingat po kayo, God bless you. Sir Sampayan, maraming salamat. Pamangkin Joyce Ann Julian, Ma'am Imelda Marcos Paguyo, salamat po. Ayan, Michael Rojas Bayaw, ingat ka dyan, maraming salamat. Alice Arellano Rabi, Raquel Bumanglag, Lisa De La Rosa Suniga, maraming salamat ma'am, God bless you po. Good morning, good afternoon, good noon, happy lunchtime, lahat ng oras, lahat mga darating sa anumang oras kayo datatnan o maabot ng ating programa. God bless you po. God bless you and good day. Happy hour po sa inyo. Manang Jenny Lagasa, thank you very much. Sermina Pascual, David Asuncion Malingas, maraming salamat sa inyo. Okay, ayan po. Ayan. Yanor N. Sagipaka, maraming salamat po. Micaela Ragadi, sister, thank you very much. Sir, Drew B. Asidera, thank you very much sir. Ang ating pong kasama sa INPPO, Ilocos Norte Police Provincial Office. Salamat Sir Drew at sa ating squad dyan. Jepong Sukas, maraming salamat. Pastor Marlon Salvador, thank you very much. Pastor, God bless you po. Crystal Papalungan, maraming salamat Crystal, God bless you. Danny Codal, salamat po sir. Malin Castillo Alonso, thank you very much. Edward Chicana, good morning Pastor. Hina na data ko, di na kita makita. Okay lang po yun, basta marinig po ninyo. Thank you very much, Brother Edward Chicana, dyan po sa Caloocan. Dyan po sa Pinili, Ma'am Telma, Jara, Falcon, and nila, maraming salamat po. Ayan. Limber Alonso, naimbang na bigat mo mo. Limber, kasama din ni Love Joy. Raquel, Walter Pais, Uncle Arnel Valeriano, Auntie Elena, maraming salamat po. At lahat po naman nakikinig ngayon,
Hindi ko man kayo mapangalanan. God bless you po. Maraming salamat po. Neri Liano Malaki. Maraming salamat. God bless you po. Muli-muli ito po niyang lingkod. Si Brother Ravi, si Kagawad Paeng, laging nagsasabi sa inyo, sa lahat ng bagay, unahin po natin ang Diyos. God first. Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Let us respect the frontliners. Let us follow the guidelines. Let us share our blessings. Pray for our family. Pray for our community. Pray for our country. And let us pray for the world. God bless you all. Mga kakape. Merry Christmas. Stay safe. And I love you.